O, start po tayo guys ha. Ang discussion po is all about the particles po. Okay? Particles are functional words that do not have any meaning in themselves, and also words that indicate what the subject or object in the sentence. They are like helpers in that they are attached to end of the noun to indicate what a noun is and how it functions in the sentence. Ang particles po guys ay divide po ito into several parts. Ito po yung topic particles, identifier particles po. Ito po isa naman po ito for subject particles po. Pero nagkakaiba lang po ito sa sentence po na paggagamitan po niya. Additive particles po, object particles, time particle, at ang place particle. Ang topic particles po guys is un at nun. Ang identifier particles naman po is kai. Additive particles po is do. Object particles po is ul and rule. Time particle po is e. Place particles po eso at e. No, ang unknown and kai are subject particles. Ito nga po yung topic and identifier particles po. Una po guys is subject particles po. Unknown is used in case when we make a general or factual statement, and also when introducing a topic or a subject. Ang gagamitin nyo lamang po ito pag ang noun po ay nagtatapos po sa consonant. Ang noun naman po, gagamitin po ninyo ito pag ang noun po ay nagtatapos po sa vowel. Like for example po, ang chonun, instead na jonun, na I am, at saramun, a person is. Jo is consists of J plus O. Pwede rin siya maging CH, an initial consonant. At O is a vowel. As you can see, Jo is a word without a final consonant, therefore nun is attached. On the other side, saram, which means a person has ram as a final character, and ram consists of consonant R, vowels A, at consonant M. Saram is a word with a final consonant, therefore un is attached. Okay? The following examples are examples of sentence using un and nun, the topic particle po. Like for example po, yung I am a student. Kaya po bang basahin po ito, Miss Kim? Blurred, di ko masyadong makita. Iso mo lang yung ano mo, yung screen niyo po. Hirap basahin. Okay. Ang basa po dyan is Jonun or Chonun Hakseng Imnida. I am a student. Nun po ang ginamit natin ditong particles po kasi po itong Jo or Cho is nagtapos po sa vowel. Ala it's, ana nun, mok koyo. Nun po ang ginamit natin dito kasi po, okay, ito rin po is nagtapos po sa vowel. Ang she is a teacher po, gonyunun, sonsing nim imnida. Nun din po ang ginamit natin dito since ito po ay nagtapos din po sa vowel. Ang ninong sa toyo, limbot,
is un naman po ang ginamit natin ditong particles kasi ito pong nin ay nagtapos po sa consonant. Kung ano po yung tatapusin po ng noun po, guys, okay, kung siya man po ay consonant or vowels, doon po tayo magdidepende po ng ilalagay po ating particle po. Okay? Identifier particles naman po is used similarly as unknown in that they indicate as a subject, but kai is used when it's necessary to identify the person or thing that talk about in a sentence. Ang ga naman po, gagamitin po natin ng ka or ga pag ang noun po ay tatapos po sa consonant. Ang in naman po ay gagamitin po ito pag ang noun po ay tatapos po sa vowel. For example po, nanon sa toyo ay bot at nega sa toyo ay bot. Ito po sinasabi ko po sa inyo na nakaraan po, guys, na basa-basahin nyo na po ito habang pinapakopya ko po sa inyo. Kasi kahit parehas po silang sentence po, magkaiba po yung ginagamit po as ano po yan. Magkaiba po yung ginagamit po na words po ito sa Korea po. Okay? Kahit parehas po siya in English, magkaiba po siya ng words po in Korea. Ayan. Kahit magkapares po sila lang ibig sabihin po sa English, pero magkaiba po sila ng translation po sa Korea. Okay? Note, na is changed to ne when it used before ga. Both of these two sentences means I bought, but nega sa toyo puts more emphasis on the subject of the sentence I. In the sentence nega sa toyo, it is more concerned about who bought rather than what I did. On the other side, nanon sa toyo is more concerned about what I did. Ito po, guys, madali lang po itong intindi naman. Pag ang tinutukoy po sa sentence po ay kung sino ang gumagawa or kung sino ang pinag-uusapan po, saka lang po kayo maglalagay po ng nega. Pero pag ang tinutukoy naman po sa sentence po ay kung ano po ang ginagawa, okay, yung topic po sa sentence, saka po kayo maglalagay po ng nanon. Ito po yung who, tsaka what. Okay? Like for example po, ito pong I bought, nanon sa toyo, it was not anyone but I who bought. Okay? At nega sa toyo, I bought rather than doing something else. Ito nga po yung, kung ano po yung ginagawa po at kung sino po yung pinag-uusapan. It is similar to the way in English where the person stresses a certain word to give it more emphasis or importance. For example po, okay? It is similar to way in English where the person stresses a certain word, give it more emphasis po. Like for example po ito ng who bought a new car. Ang pinag-usapan dito, guys, ay kung sino daw po ang bumibili. Tama? Who. Kaya ginamit natin dito is nega sa toyo. Okay? Note, it is incorrect to say nanon sa toyo because asking about kung sino ang bumibili rather than kung ano ang ginagawa. Ito naman po yung example po ng what did you do in the room? Kaya ginamit naman po dito is nanon kasi nga po what po ang tanong. Nanon that toyo I slept. Note, the person may be asking to several people about what they did in the room,
One person might say took a shower, while another person may have a breakfast there, but as for me, what I did was sleeping. Therefore, nanun jatoyo I slept. It is wrong to say nega jatoyo in this case because the person not asking about kung sino. Okay? Kung sino, but what they did in the room. Instead daw, talungin po kung sino yung natutulog, okay? Ang tinatanong po kung ano po yung ginagawa po. Okay? If the person asks me who slept in the room, pwede siyang sumagot ng Rene Boyi, okay, Rene Boyi Jack Toyo. Okay, pwede po siya sumagot ng gano'n kung sino daw po yung natutulog. Pero ang tanong po dito, kung ano po ang ginagawa po sa room. The identifier particles po, KI, is identifies the subject of a sentence. KI is concerned about who did the things asked. Okay? Like for example po, nega yurihi sumnida ay po. Okay, nega po ang ginamit natin ditong particles po guys kasi nga po, tinatanong po rito kung sino daw po yung nagluluto. Ang nagluluto daw po dito ay si Yuri. Okay? Taste drunk. Okay? Hilesuga. Masutda. Okay? Si Ace daw po ay drunk. Okay? At syempre, dito po is, ang ginamit natin dito is ga kasi nga po, who pa rin po ang tinatanong kung sino daw po yung drunk. Then another example po, Jugut un Hakyo imnida. That is the school. Okay, ito naman po, iba po ang ginamit natin dito, un. Kasi nga po, subject po ang pinag-uusapan. Sabi nga po dito, si additive at saka si additive po at saka si particles po na isa, si un at si nun ay parehas lang din naman po yan. Depende po sa pinag-uusapan po. Ito po yun. Si subject particles po at saka si additive, si subject particles po at saka si identifier po ay parehas lang din po yan. Okay? Another example po, building no poyo, the building is high. Another example po, yung the hospital is large or spacious, byongwuni, no poyo, the hospital is large or spacious. Okay? Ang mga vocabs po na ginamit natin dito, yung cook po is si Yurihada. Si Ace po ay si Yesu. Yung drunk po is mashutda, or the root word po ng mashida, ang ibig sabihin po ng mashida po is to drink. Hakyo is school, building is building din naman, Nopoyo is high, Byongwon is hospital, at si Noroyo ay si large or spacious. Okay? Ito po guys yung ating identifier tsaka si subject particle po. Ngayon po guys, pakikopya po muna ako ng additive particle.
Okay, additive particles naman po tayo, si do. Okay, the additive particle do is similar to subject particle nun, un, and kai. In that is used for a subject or topic, however, do adds the meaning of to or also to a subject. Basta dito po guys, may nakikita po kayong to or also sa subject, pwede nyo po siyang lagyan po ng particles po na do. Like for example po, I am a student. Okay, I am a student too. Na do. Hakseng ida. Okay? Pag sinabi po sa inyo na I'm a student, pwede po kayo sumagot po na do hakseng ida. I'm a student too. Okay? He is kind to gudu chichul hada. Okay? He is kind to. This is pencil to igutdu. Yongpil ida. This is a pencil too. The sky is high to hanuldu nopda. Okay, the sky is high too. Ang she studies to gonyudu gungbu hada. Okay? Ang John went to naman po is dundu katda. Okay, yung katda po guys, from the root word po ng kada, na ibig sabihin mo ng kada po is to go. Okay? As a further explanation, please have a look at the following example. Dawut, dawut un. Yong i utda. Okay? Sorry. Dawut un wangi otda. David was a king. Ang sabi naman po ng isa, Soromundun. Okay, Soromundu wangi otda. Solomon was a king too. Do always refer to the subject. For example, Solomon Duwangi Otda described Solomon in terms of the fact that he was a king too. Not only was a David a king, but also a Solomon was a king. Ang mga vocals po na ginamit natin dito, yung Daud po is David, Wang is a king, Solomon is si Solomon. Here's another example pa po. Okay, another example po guys, si Jenny Noon na gato. Okay, Jenny went outside. Ang sabi po dito, hindi lang daw po si Jenny yung nasa outside, maski daw po si Yuri do na gato. Maski daw po si Yuri po ay nasa outside din naman daw. Ang vocabs po, si Jenny po is Jenny. Nagada is go outside or leave, at Yuri ay si Yuri. As you can see, do is used when one talk about it, the same quality or description about a different subject. Okay, yun po ang ating do particle. Okay po guys, ito naman po guys, yung topic naman po natin ngayon po is, mababalikan nyo naman po ito sa ating YouTube po mamaya. If ever po na magkakaroon po kayo ng pagkakataon po para mag-review, ito po guys, is pwede nyo po itong reviewin po mamaya sa YouTube po natin. Okay po, Miss Ivy? Tsaka Ma'am Kim? Yes po, sir. Balikan niyo po siya mamaya po guys. Okay, then sunod po, ang last na topic po natin ay yung object particle po. Itong object particle po guys, most ito lumalabas po talaga sa examination po, madalas nyo po itong mababasa. Maski po yung subject particles po na yun. Si ul rule naman po ang object particles. The object particles rule and ul is attached to an object which the verb describes. Gagamitin po ninyo ang particles po na ul pag ang noun po ay katapos po sa consonant. Okay, ang rule naman po is gagamitin po ninyo pag ang noun po ay katapos naman po sa vowel. Ito po yung mga example na noun ramyurul, okay, ramyunul, mokotda. I ate noodles. Okay? From the root word po ng mokda, ang ibig sabihin po ng mokda po guys is to eat. Okay? Check ul. Eat otda. Read a book. Okay? Ul din po lang ginamit natin dito kasi po siya yung tapos po sa consonant. Okay? Ito po yung isa yung drangko, kolarul, masyotda. Okay? From the root word po ng masyuda, ang ibig sabihin po ng masyuda po is to drink. Sa watch TV naman po, television rule. Okay, ang TV po guys in Korean po is television. Okay, television rule, buwada.
From the root word po ng buwan, ibig sabihin po ng buwan po Buwada. guys is to watch, to see, to look. Okay? To watch, to see. Ibig. Wear clothes. Okay? Of ul. If of the. Ang of po, ito po yung clothes. Okay? Ito po yung ginamit natin ng ul. Kasi po siya po yung tapos po sa consonant. Okay? Kaya ang mga vocals po na ginamit natin guys sa object particles po na to ay si sa vocabs po ay yung na po is I. Okay, ang noodles po is ramyon. Ang it po is mokda. Ang book po is check. Ang read po is ikda. Ang cook po is kolra. Ang drink po is si mashida. Ang to see or to watch, to look ay si boda. At ang clothes po ay si ot. At si ipda ay si wear. Okay? Ito po guys yung mga topic natin for today po guys, yung about po sa object. Miss Danica, pwede ka rin po umatin po mamayang gabi po for basic class naman po yon. Kasama niyo po si Sir Victoriano ba yun? Yung kasama mo, Miss Kim. Tsaka si Sir Jaymar. Okay? Sila po yung mga kasama niyo po doon mamayang gabi po 8 p.m. Then, sinend po ni Kim kaganina sa GC po yung schedule po for grammar. Miss Danica, pwede ka po umatin po dun sa mga araw po na yon for grammar class po natin. Okay? Ngayon po, ano lang po yun, Miss Kim tsaka Miss Ivy, yung schedule po na bigay ko po sa inyo kasi ito po is more on explanation lamang po ito. Na pwede niyo po siyang balik-balikan po guys sa YouTube channel po natin. Okay po? Opo. Okay, yun po guys, yun po ba yung topic natin for today po. Then, next meeting po natin, kailan po, Miss Kim? This week, Monday, Tuesday, and Friday. Friday Next po, week next topic po natin. Friday. Okay. Yun po guys, 7 a.m. po ulit yun. At ito po guys, may sisend po ako mamaya sa Friday. GC. May sisend ako mamaya sa GC na kukopyahin po ninyo. Ito po yung time particle po at saka yung place particle. Okay, sisend ko po yan sa GC para ito lang yung pinaka-activity po ninyo. Pakilipat po ito sa mga notebook po ninyo. Okay po guys? Opo, sir. Okay, sige po guys, maraming salamat po. By Friday po guys, pipilitin po natin matapos po yung time tsaka place particle po. Then tsaka natin susunod po ang sentence order po. Yung STPOB. Or subject, time, place, object, at verb. Miss Kim tsaka Miss Ivy, pakibalikan po sa YouTube channel po natin yung basic vowels tsaka consonant para makasabay po kayo sa pagbabasa po sa Friday. Okay, kasi kailangan nyo na po magbasa po sa Friday po. Okay po? Opo. Okay, yun po guys, maraming salamat sa inyo. Doon po, lahat ng topic po natin doon po sa YouTube po guys, pakibalikan po doon, pakireview po. Meron po kayong isang araw po para mag-review. Okay po guys? Sige po, sir.